by defending Bongbong Marcos. And yet, she is not effective. Everybody knows she is not effective. Sabi ko nga, dati pinagkakaguluhan yan si Bongbong Marcos eh. Kung effective siya. Nakakasama namin si BP Sara sa ibang bansa. Pinagkakaguluhan, grabe. Si Bongbong Marcos parang tanga, kaway-kaway, wala man lang gustong kaway ni. Kung pinagkakaguluhan ka, hindi mo kailangang kumaway. Yung malamang nandiyan ka lang sa parking, nagkakagulo na doon sa lugar. Dudumugin ka talaga pag dumating ka. Kahit may bodyguard dyan, pipilit ang tao lumapit. Kaya yung sinasabi ni Claire is not effective. Dapat baguhin na ni Bongbong Marcos tong style na ito. They have to face reality that they have to solve the problem. And the problem is yung mga corrupt. And they want to see the mastermind. Maparusahan ang mastermind. Mapanagot ang mastermind. Hindi yung bubwit, hindi kung anong patutsada gagawin ni Claire. Are you not still awake? Are you not still aware na lahat ng ginagawa mo, ng ginagawa ni Claire, ng ginagawa ni Trillanes is not effective? Are not effective? All these optics dito, banat kay, hindi lahat epektibo. Banat sa Duterte. Diba? Yung para makatulong si Bongbong, kinuha si Claire para makatulong sa imahe niya. Hindi niya nakukuha. Ang gusto niyang makuha niya kay Claire. Samantalang si Claire, nakukuha niya ang gusto niya kay Bongbong Marcos. May sahod yan, syempre. Hindi natin alam kung ilan pa ang bonus niya. And at the same time, kumikita pa yung vlog niya kasi syempre, nakikilala siya eh. Di ba? So, lugi dito si Bongbong Marcos kay Claire. Pag-aralan mo, Bongbong Marcos, kung talagang may tiwala ang taong bayan sa'yo, kung epektibo itong mga taong to. So, hindi matatakot ang Pangulo. Kaya, ang takot lang natin lahat, sila ay masamahan naman sa mga elemento. Ayan, alam natin, natakot na ang Pangulo. Alam niyo kung bakit? Sabi ni Claire, hindi natatakot ang Pangulo. Tandaan po natin, lahat ng sinabi ni Bongbong Marcos ang nangyayari kabaligtaran. Kaya I'm sure, takot na si Bongbong Marcos. Ngayon. Bago tayo mag-umpisa, baka pwede nyong i-like ang video na to. Malaking bagay ang like sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Hayop ka talaga! Ang ganda mong lalaki! Ang laki na ng problema natin sa gobyerno sa nakawan ngayon. Tapos isa pang pahirap to. Tingnan po natin. Alam mo ba kung ilang ulit natataas ang ating economy? Sapagkat pagka nababa ang presyo ng kuryente, dadami. Ayan. Ito sinasabi ni Marcoleta rito, tanggalin na natin yung VAT sa kuryente. Epektibo. Bakit epektibo? O eto, tataas ang ekonomiya natin. Paano? Ang magninegosyo. Yung manufacturing lang, Yun naman existing na negosyo dito, lalong makakapaggawa ng mas maraming baka mag-expand pa produkto. sila. Ng serbisyo, lalong Sa mga tweet, dadami ang negosyo, tataas ang output ng negosyo, Pati trabaho. dadami ang trabaho. Ayan. Ito sinasabi natin kanina. Yung investor, papasok. Kasi maganda ekonomiya. Dapat yan, ginagawa ng paraan. Hindi nagpapatutsada lang si Claire. That is a totally different story. Diba? Itong isa, may ginagawang paraan paano aasenso Pilipinas. Yung isa, sinasalag lang yung tatama kay Bongbong Marcos para ibato kay PRRD. Hindi po aasenso ang Pilipinas sa ginagawa ni Claire na ganyan. Ito, tanggalan mo VAT. Kaya nga hindi ko maintindihan ito. Itong si Mr. Batman na itong recto, ayaw niyang tanggalin, ayaw niyang bawasan yung mga VAT. Hindi. Alam mo, huwag kayong matakot mawala ang tax. Ayusin nyo ang korupsyon. Maraming pera Pilipinas kahit mabawasan tayo ng tax. Bakit naman ang UAE wala namang tax? Sabihin mo, asensado naman. Coach Oli, asensado yun. Mataas ang ano nila. Mataas ang negosyo nila.
mataas ang kanilang turismo. Kaya nga bakit mababa ang turismo natin? Bakit nga ayaw mag-invest? Dahil nga sa nakawan dito sa gobyerno natin. Dahil nga sa peace and order kaya walang turismo. Diba? Hindi nasusolusyonan yung droga eh. Tapos ang taas pa, may VAT pang ganyan. Tayo mataas ang kuryente compared sa ibang bansa. Oh, ngayon, kung bubuksan mo, alisin mo VAT niyan, maraming papasok na negosyante. Maraming makikreate na trabaho. Diba? Oh, so, gaganda ekonomiya. Pambihira itong kasi. Ito namang kasing mga tao ni itong mga sekretary, itong mga tao ni Bongbong Marcos. Wala nang inisip kung hindi ipagtanggol siya eh. Hindi ipagtanggol yung ekonomiya ng Pilipinas. Oo. Tataas ang income, Oo. dadami ang buwis. Maraming Anong malay mo, sabi ko, sa parang ito, ngayon lamang tayo talagang tataas ang GDP. Oo nga naman. Malay Ano? mo, Ang ganda nung sinabi ni pag tumaas ang negosyo, dadami trabahador. Pag maraming trabahador, tataas ang tax. Diba? Parang yan yung prinsipyo ng mga Chinese. Murahan mo yung kanyang produkto. Maraming magtatangkilik. Pag maraming tangkilik, lamang ka pa doon sa mamahalin na produkto. Na nilalangaw naman. Ganyan ang nangyayari sa Pilipinas. kapag ginawa natin ito, 10% ang growth ng GDP natin. Oo. Kahit kailan, hindi pa tayo umabot ng 9%. 8% hindi pa tayo umabot. Yes po. Pinakamataas panahon ni President Digong, 7%. 7%. Oh, grabe, di ba? Panahon pa ni Digong. Ano kaya nangyari dito kay Bongbong Marcos? Pambira. Ito. Oh. May paano kung gano'n ang argumento? Naisip nyo ba? Nakwento nyo ba? Nasa-emulate nyo ba? Oo nga. Hindi, alam mo, hindi isipin ni Recto yan. Basta si Recto, wag nyong gagalawin tong tax. Wag nyong babawasan. Wag nyong aalisin. Akin yang ba? Hindi sila makikinig sa paliwanag. Alam mo, sasabihin lang sa'yo ni Recto, wag nyo kaming utusan. Di ba? Yan ang mga trabahador ng Pilipino. Sekretary. Pasahod kayo ng gobyerno, animal. Tapos huwag kayong utusan. Naman, ano? Kung Siga. gano'n lang mangyayari. Kasi ang mangyayari ron, bababa ang production cost. Oo. Ba, Magiging competitive tayo sa mga katabi nating bansa. Di ba? yun naman ang nakalagay sa EPIRE. Oo. Hindi ba? Oh, yes po. Sabi niya, transparent and reasonable price of electricity Oo. within a regime of fair and true competition. Oo. Yun ang sinasabi. Ayun. So that our products kanya will be competitive in the world market. Yun. Opo. Nasa EPIRA. Ayun pala. Wala nga nang ginawa yan si Bongbong Marcos, di ba? Patay na negosyo, biyahe pa ng biyahe, sabi may papasok na investor. Kayo naman kasi, isa pa kayo mga loyalista eh. Nagpapabudol naman kayo. Buti kung kayo lang nabubudol, nadadamay pa kami. Nagkaloko-loko na kayo nga mga pula, kayong mga pink. Sabihin nyo nga, gumaganda ba talaga ekonomiya natin? Si Claire lang nagsasabi yan. Tapos yung mga pink na... Kaya alam mo, nawala ang respeto ko sa Dilawan. Sa totoo lang. Kasi, di bali nang magkaloko-loko ang ekonomiya natin. Hindi bali nang makalusot ang mga korap. Basta wag lang bababa si Sara dahil uupo. Ay, wag lang bababa si Bongbong Marcos dahil uupo si Sara. Yan lang ang kanilang naratibo. Yan lang ang kanilang end goal. To sustain Bongbong Marcos until 2028 at siraan si VP Sara until 2028 and then they will get the position in election sa 2028. Okay yan, walang problema. Gawin nyo ng patas. Diba? Ang problema sa mga to, sigaw kayo ng sigaw ng korupsyon. Nagpapagamit naman kayo sa korap. Diba? Anong klase? Alam mo, sa totoo lang, mas may respeto pa ako kay Bongbong Marcos kaysa dito sa mga dilaw. Dahil si Bongbong Marcos parang aminado na wala, ito lang ako manggigipit ako. Parang ganun. Parang lumalabas, in my opinion, lumalabas si Bongbong Marcos na aminado sa mali niya. Ito mga pahuling yellow. Tapos palalabasin nila sa taong bayan, ginagawa nila para sa taong bayan. Kung merong fake, ito ang fake ng mga fake. Kung may ipokrito, ito ang mga ipokrito ng mga ipokrito. Itong mga dilawan. Next po tayo. Ito, pag-usapan natin kasi merong parating na malaking rally November 30. Ito malaki siya.
No, mas malaki pa raw kaysa dun sa September 21. Oo. Anong reaction? Natatakot ba ang Malacanang? Kampante ba sila na hindi sila babagsak? O kampante ba sila na maayos ang rally, hindi sila ang sinisigaw? O kinakabahan na? Kasi yun may mga lehitimo na agenda against corruption. Yan. So, lihiti mo. Legit. Tunay na rally na against corruption. Sino to? Sino pinaparinggan niya? Hindi nila gusto na matanggal ang Pangulo. Yo! Pink laban. Di ba? Yan na yung drama nung rally. Kaya sabi ko, lintik na rally ang peke ang rally. Kaya nagpunta ako doon. Wala akong pakialam. Sigaw ko Marcos resign. Lagay ako. Bakit? Nag-rally ka pa, anti-corruption ka. Sino itinuturo mong corrupt? Matatakot sila dyan? Sa pag-rally nyo, itutuloy pa rin nila corruption nila. Wala, tuloy ang corrupt niyan. Corruption yan. Whether involved or not involved si Bongbong Marcos, siyang nakaupo, hinayaan niya yan. Kung susundan natin yung sinabi ng mga ating, halimbawa, sila Guanzon. Di ba? Aus PBBM, hindi iyon ang kanila agenda. Lagi nila sinasabi to. Ibig sabihin, ang kinakalaban ni Lidi Kasi, yang si Kiko D, yang Dilaw, kamag-anak yan ni Lisa. Nagigets nyo na. Kaya ayaw nila matanggal. Kaya nga sabi ko sa inyo, wala akong tiwala dito sa Dilawan. Wala sila. Hindi sila talaga concerned sa taong bayan. Concerned sila hindi makaupo si Sara. And that's not how it is. How it should be. Kailangan, pag mali, mali. Regardless kung sinong uupo. corruption. So, alam ng Pangulo at alam din ng taong bayan na ang Pangulo ay kasama nila sa paglaban sa korupsyon. Hindi po, mali ka dyan, Claire. Kahit anong sabihin mo, alam ng taong bayan, involved si Bongbong Marcos. He is one of the masterminds. At the very least, kung hindi siya involved directly, alam niya na nangyayari yun. Bilyon ang confidential funds niya, intelligence funds niya, hindi niya alam na may nakawan sa kanya samantalang yung anak niya nandoon pa sa kamera. Sabi mo lang yan. Kaya nga, nag-reflect ito sa trust rating. At hindi lang trust rating, baka sabihin, peke yung survey, hindi po yung investor, yung pagtaas ng dolyar, yung pagkawala ng trabaho, yung pag-alis ng mga negosyante sa Pilipinas. Yan po, totoo yan. Talagang babagsak ang ekonomiya natin sa ginagawa ni Bongbong Marcos. Kaya nga swerte to si Claire eh. Kasi isipin mo, si Claire, kumikita kay Bongbong Marcos sa gobyerno by defending Bongbong Marcos. And yet, she is not effective. Everybody knows she is not effective. Sabi ko nga, dati pinagkakaguluhan yan si Bongbong Marcos eh. Kung effective siya. Nakakasama namin si BP Sara sa ibang bansa. Pinagkakaguluhan, grabe. Si Bongbong Marcos parang tanga, kaway-kaway, wala man lang gustong kaway ni. Kung pinagkakaguluhan ka, hindi mo kailangang kumaway. Yung malamang nandiyan ka lang sa parking, nagkakagulo na doon sa lugar. Dudumugin ka talaga pag dumating ka. Kahit may bodyguard dyan, pipilit ang tao lumapit. Kaya yung sinasabi ni Claire is not effective. Dapat baguhin na ni Bongbong Marcos tong style na ito. They have to face reality that they have to solve the problem. And the problem is yung mga corrupt. And they want to see the mastermind. Maparusahan ang mastermind. Mapanagot ang mastermind. Hindi yung bubwit, hindi kung anong patutsada gagawin ni Claire. Are you not still awake? Are you not still aware na lahat ng ginagawa mo, ng ginagawa ni Claire, ng ginagawa ni Trillanes is not effective? Are not effective? All these optics dito, banat kay, hindi lahat epektibo. Banat sa Duterte. Di ba? Yung para makatulong si Bongbong, kinuha si Claire para makatulong sa imahin niya. Hindi niya nakukuha. Ang gusto niyang makuha niya kay Claire. Samantalang si Claire, nakukuha niya ang gusto niya kay Bongbong Marcos. May sahod yan, syempre. Hindi natin alam kung ilan pa
Ilan pa ang bonus niya? And at the same time, kumikita pa yung vlog niya kasi siyempre, nakikilala siya eh. Di ba? So, lugi dito si Bongbong Marcos kay Claire. Pag-aralan mo, Bongbong Marcos, kung talagang may tiwala ang taong bayan sa'yo, kung epektibo itong mga taong to. So, hindi matatakot ang Pangulo. Kaya, ang takot lang natin lahat, sila ay masamahan naman sa mga elemento. Ayan, alam natin, natakot na ang Pangulo. Alam niyo kung bakit? Sabi ni Claire, hindi natatakot ang Pangulo. Tandaan po natin, lahat ng sinabi ni Bongbong Marcos ang nangyayari kabaliktaran. Kaya I'm sure, takot na si Bongbong Marcos. Ngayon. Kaya, sinusoplak, kinaharangan na ni Claire para hindi halata. Anong sabi niya? May flood control, di ba? Pinagtanggol niya pa. May flood control na overwhelm lang. Pangatlo, wala ng flood control. Di ba? Anong sabi niya? Hindi niya papapasukin ng ICI. Pinapasok niya. Ay, ICC. Pinapasok niya. Sabi niya, walang pumasok na baril sa KOJC. Libo-libong baril ang pumasok sa KOJC. Speaking of KOJC, alam mo, dapat magtulong na. Kasi binanatan ng Pastor Kibuloy, KOJC binanatan ni Bongbong. Pati SMNI dinamay. Iglesia ni Cristo binanatan through Marcoleta. 'Di ba? Pati asawa ni Marcoleta dinamay. Pinatanggal as Blue Ribbon Chairman. Ngayon naman JIL ni Eddie Villanueva. Hinaharas siya. Si Eddie Villanueva. I think it's about time na mag-usap-usap na ang KOJC, Iglesia ni Cristo at JIL para matigil na ang harassment na ginagawa ng administrasyong ito. Di ba? Na siya maghahasik ng lagim, katulad ng nangyari, para may maiupo na kanilang gustong iupo sa pwesto. May pakiusap rin si Yusek Claire Alam mo, hindi naman issue kung uupo si Sara eh. Hindi po yun ang concern namin because we know 2028 uupo si Sara. Nililigaw lang nitong mga ito dahil nga siyempre para nauuto nila ang Dilawan. Ang Dilawan ayaw talaga ang Duterte maupo kasi alam natin, di ba, kung bakit. Marami dyan kasi mga galing sa kaliwa. Anyway, gusto mo mag-eleksyon na lang, di ba? Pag natanggal si Bongbong Marcos, mag-eleksyon tayo. Di ba? Makita natin kung sino man mahal talaga ng taong bayan. Kung anong. Kasi ang pangit naman na halimbawa, paano kung lumabas sa investigasyon ay talagang mastermind si Bongbong Marcos? Kaya na lang natin. Para hindi na lang makaupo si Sara. Ganyan ang gagawin ng Dilaw. Ang pangit, di ba? Astro sa mga rallyista. Doon sa magra-rally sa November 30, kung ang issue lang po nila ay dahil matagal magpakulong, hindi po kasi ganon kabilis. Ito from my own point of view as a lawyer. Naks, ginamit pa yung point of view of a lawyer. Sige, parehas kayo ni POB. Hindi ganon kabilis gumawa ng kaso. Gagawa ka ng kaso, may susulat ka, pero hindi kompleto yung ebidensya. Ano magiging resulta nito? Alam mo, Claire, huwag mong kaming iligaw. Okay, alam namin matagal yung kaso. Ang importante, huwag nyo nang pigilan yung investigasyon. Halimbawa, sa Senate, tuloy na ang investigasyon. Dapat i-encourage ni Bongbong Marcos, ituloy ng Senate yung investigasyon. Dapat i-encourage ni Bongbong, pati sa Kamara, ituloy din ang investigasyon. Diba? At pati ang ICI, i-live ang investigasyon. Diba? Yung taong bayan, kung nakikita talaga na ang gobyerno ay seryoso, matumbok ang mastermind na without delay, kahit wala ka agad mapakulong. Wag nyo munang gawing excuse yung pakulong. Tuloy-tuloy lang imbestiga. Paano preno ng preno? Promeno na agad ng Kongre, ang Kamara. Pinapreno ang Senate. Yung ICI ayaw mag-live. Wala na nag-iimbestiga ngayon. Sino nag-iimbestiga? Ombudsman. Ano nga asahan mo sa ombudsman? Di kasalanan ng Duterte. You think naniniwala ang taong bayan doon? Hindi. Hindi effective yung ginagawa nyo, Claire. Gumising nga kayo sa katotohanan. Kaya nga sabi natin, kailangan alam ng taong bayan, seryoso kayo. Ang tumbok, mastermind. Lumayo ka dyan.
Kahit anong dakdak at depensa gawin mo, ang taong bayan hindi babalik ang tiwala. Parang drug test yan eh. May duda na ang taong bayan sa pagiging addict ni Bongbong. Kahit anong depensa gawin mo, pag hindi nagpa-drug test si Bongbong Marcos, yan ang iisipin ng taong bayan, addict si Bongbong. Hindi mo sila masisisi. Di ba? Kahit anong sabihin mo dyan. Kahit magpa-English ka, gumamit ka pa lahat ng legal terms. Magmukha kang genius. Magiging resulta nito. Baka pag na-dismiss, lalo kayo mag-rally, sabihin nyo nilakad yung kaso. Doon sa mga mag-rally sa November 13, nadinig na po tayo ng Pangulo. Lahat po tayo dito. Ayaw po natin ng korupsyon. Nadinig na po tayo. Hindi pa kaya mas maganda na lahat na lang tayo magtulong-tulungan para iangat na ngayon yung ekonomiya habang busy na po ang ICI sa pag-iimbestiga. Hindi nga ganun eh. Tingnan mo, yung sa pananalita mo, inaawat mo na naman na huwag mapunta sa mastermind. Isipin, gusto ng taong bayan, magtulungan na lang tayo pagtaas na ekonomiya, tapos ICI ang mag-imbestiga. Wala nga pangilang ICI. Hindi nga kaya mag-live. So pumayag na lang kami kung anong naging resulta ng sasabihin ng ICI, ganon. Ano iisipin ng taong bayan? Dinilayo nyo sa mastermind na naman. Ay, naku, makaklear. Dagdag ni Castro, bukas ang administrasyon sa panukalang magbuo ng Independent People's Commission na mag-iimbestiga sa mga infrastructure project ng gobyerno. Ayan ka na naman, magagawa na naman kayong grupo mag-iimbestiga, tapos secret investigation na naman. Kahit magtayo kayo ng bilyon na investigador, kung secret, walang maniniwala dyan. Lalo na kung makakatulong ito sa ICI na binuo ng Pangulo. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa iyong pagmamahal na hindi nagmamaliw. Sa gitna ng kaguluhan sa aming bansa, turuan niyo po kaming magtiwala sa iyong hustisya at hindi sa hustisya ng tao. Linisin niyo po ang aming mga puso at ituro niyo po ang tamang daan ng katotohanan at pag-ibig. Tulungan niyo po kaming maging ilaw sa gitna ng dilim at ipakita sa mundo na may pag-asa pa sa pangalan ng aming Panginoon Hesus. Salamat po sa pag-ibig po ninyo at salamat sa pagdinig ng aming mga panalangin at iligtas niyo po kami. Sa pangalawa po niyong pagparito at patawarin po kami sa lahat ng aming mga pagkukulang at pagkakasala sapagkat ito po ang aming samutiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Hesus. Amen. Sa lumang silid, mag-isa kang tahimik. Walang kamera, palakpak ay wala na. Ngunit sa bawat pader ng bayang iniwan mo, may pangalan mong di na mabubura. Minsan kang naging balikat ng mahihina, kalaban ng takot, kakampi ng masa. Di mo man laging nasabi ang tama, pinili mong ipaglaban ang madla. Hindi ka sakdal gaya naming lahat, pero tumindi ka nang walang pag-atras. At ngayong pagod ka na, tatay, kami naman ang sasalo ng bawat bigat. Hanggang sa dulo, ikaw ay mahal. Kahit papagod na ang iyong katawan,
ka na sa mga batikos. Wala nang tugon, wala nang galit, pero sa mata ng mga maralita, naroon pa rin ang tapat mong alaala. Marami mang di nakaintindi, marami pa rin ang di nakakalimot. At ngayong wala ka ng kapangyarihan, tatay, Ang magtatanggol sa'yo ay hindi ka nag-iisa. Kahit ngayon. hanggang sa dulo, tangan ka pa rin. Sa puso ng batang minsan mong pinakain. Hanggang sa dulo, di ka nag-iisa. Ang dasal ng bayan ay sa'yo pa rin. Katay kami naman ang lalaban sa ngalan mo, sa alaala mo. Hanggang sa dulo. Dalangin ka ng puso ng masa. At yun na nga mga kababayan, ano na ang masasabi mo? Kung mayroon kayong hinaingat komento patungkol sa balitang ito, please comment down below. Pag-uusapan natin yan sa comment section. At kung nagustuhan nyo ang video, ay huwag kalimutang mag-like at i-share na din para mas marami pang makaalam at umabot ito sa marami sa ating mga kababayan. Maraming salamat po. Mabuti pa ang sardinas, may label. Eh tayo, wala. Oo nga pala. Nay, ito na yung bayad ko sa isa, ano? O, kunin mo yung isa. Isa muna, iyan, no? Tapos, isa pa, di ba? 4 dapat na sardinas, eh. O, yan. 3 na. Pang-4 na sardinas. O, okay na.